Our God is a good God. Somebody say, God is good. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At wala po siyang, alam niyo po ba na sobra pong napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Marami po tayong mga, alam niyo yung buhay natin, marami po tayong mga time na nagkakamali, may mga time na kung saan sa buhay natin ay talagang we are not that faithful. Hallelujah. Pero alam niyo, grabe yung kabutihan ng Diyos. Na mula sa kabutihan yan, sabi ng salita ng Diyos, God remains faithful sa buhay natin. Hallelujah. Alam mo ba na marami kang kapalpakan sa buhay na nagawa. Hallelujah. Pero alam mo ba na itong Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi po niya tinitignan yung mga kapalpakan yung ginagawa natin. Hallelujah. Pero hindi ibig sabihin po na yung Diyos binabaliwala po niya yung mga pagkakamali natin. No. Hallelujah. Tandaan po natin, dahil sa grasya at pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi nga ng salita ng Diyos, because of His mercy, we are not consumed. Hallelujah. At kaya tayo po ay palagi pong magpasalamat sa Diyos sa bawat araw ng buhay po natin because our God is really a good God and He deserves this morning, hallelujah, ang atin pong mga papuri at mga pasasalamat sa Kanya. Sige po, tayo po ay dumako sa salita po ng Diyos. It is found in the book of Romans chapter 8, beginning verse 31. Sabi niya, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Si Paul po, hallelujah, ito po yung kanyang sulat na sinulat niya sa mga taga-Roma na sabi niya, ano po ang masasabi natin in response to this thing? Sabi po ni Paul, if God is for us, kung ang Diyos daw ay panig sa atin, sinong alam niya panig sa kanyang Diyos? Hallelujah. Sabi niya, pag panig sa iyo ang Diyos, who can be against you? Hallelujah. Who can be against you? If God is for you this morning, then who can be against you? Hallelujah. Grabe po itong alam mo pag ito pong salita ng Diyos, pinagtuunan mo ng pansin. Hallelujah na si Lord nasa panig mo. Kahit alam mo ba na pag alam mo na yung panig sa iyo, yung Diyos na may lalang. Hallelujah, yung Diyos, hallelujah, na kung saan ito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is the all-powerful, He is the almighty, the omnipotent God, the omniscient God. Itong Diyos na ito kasama mo at panig sa iyo ang Diyos na ito. At ang sabi ng Panginoon, no one shall be ever against you. Hallelujah. And no one can stand against you. Pag alam mo na ang Diyos ay panig sa iyo, kapatid, hallelujah, lahat ng pabor nasa sa iyo sa umagang ito. Wala yata akong kausap. Hallelujah, anuman yung pabor na hanap mo, pag yung Diyos na yan panig sa iyo, you have that all kinds of favor that you need in your life today. Hallelujah. Grabe si Lord, sabi niya, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will not also along with Him graciously gives us all things? Hallelujah. Sabi ni Paul, hindi nga niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Hallelujah. Meron pong isang kanta na sabi po ng kantang ito, that Jesus, itong si Jesus na bumaba para tayo po ay tubusin, He is the darling of heaven. Hallelujah. Alam mo ba yun? Hallelujah. Pag sinabi mo na darling of heaven, hallelujah. Pag may nagsabi sa iyo yan, darling. Di ba? Ibig sabihin, mahal ka niyan. Hindi ka lang mahal niyan, pinakamamahal ka niyan.
Hallelujah. At itong Jesus na ito, sabi niya, hallelujah, the darling of heaven, hindi pinagkait ng Diyos sa iyo. Ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Hallelujah. And sometimes, tayo po mga kapatid, hallelujah, pag tayo po ay lumalapit sa Diyos at nananalangin, we look at ourselves na tayo po ay hindi karapat-dapat. Kaya minsan tayo po pag tayo nananalangin sa Diyos, para bang alam mo yung hindi mo maisip na ito'y kayang gawin, ito'y kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Because ang tingin mo sa sarili mo, you don't deserve all these things. Actually, sa totoo lang, we do not deserve. Amin ba yun? Hindi po tayo karapat-dapat sa mga blessing na kung saan inilaan ng Diyos sa atin. And yet, hallelujah, God is blessing us because of His Son, Jesus Christ. Dahil kay Kristo, hallelujah, sabi niya, graciously gives us all things. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Sabi naman ni Paul, who will bring charge against those whom God has chosen? If you know that you are a chosen people of God this morning, no one can bring charge against you. Not even the devil, nasasabi ng demonyo sa iyo, ikaw wala ka. You don't deserve all these things. Hallelujah, dahil ikaw ay makasalanan at patuloy ka na kung saan gumagawa ng kasalanan. You don't deserve all these things. Kahit umarap pa siya doon sa judge because there is no other judge in heaven. Bakit? Pati yung judge, pabor sa'yo. Tatay mo yung judge. Wala yata akong kausap. Hallelujah. Alam mo ba na yung judge ay yung ama na nasa langit? At ang attorney mo yung kanyang anak din? Hallelujah. Kaya lahat ng pabor sa iyo sa umagang ito. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hallelujah, all the favor. Lahat ng favor na yan sa iyo. Kanino kayong buhay yon? Hallelujah. See, sabi niya, another verse, anak, verse 34. Sabi niya, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, sabi niya, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Hindi po natatapos yung ginagawa ng Panginoong Yesus being our attorney this morning. Andoon pa rin siya namamagitan sa Ama at sa atin. Every time we face a lot of problems, nakikita ng ating attorney yung problema na minsan nahihirapan tayo. Sasabihin niya sa kanyang tatay, Tatay, hallelujah. Si Nora Lisa, di mo ba nakikita? Di ba? Hallelujah. Ito, sabi ng Lord, pag nakikita ng ating Panginoon yung pinagdadaanan mo na hindi mo na kaya, sasabihin niya sa kanyang tatay, who is now sitting at the right hand of the Father, interceding for you. Sasabihin niya, Tay, tulungan mo naman si ganito, meron siyang pinagdadaanan. Hallelujah. Minsan kasi hindi natin alam yun. Kaya nga sabi ni Lord, anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ko. Bakit? Hallelujah, when you ask anything, hallelujah to the Father, hallelujah sa pamamagitan nitong kanyang anak, yung anak niya, siya yung namamagitan at siya rin yung humihiling sa kanyang tatay para sa iyo. At ang sabi niya, walang bagay na hindi ibibigay ng Ama for the sake of His Son, because the Father loves His Son so much. At mahal din tayo ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. What love, sabi ng salita ng Diyos, ano yung pag-ibig na meron sa atin ang Panginoon, that the Father gives His only Son to die on the cross. Para siya'y mamatay doon sa cross. See, grabe po itong ating Diyos. Hallelujah, napakabuti niya. Sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?
Anong sabi niya? As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No. In all these things. Somebody say, in all these things. Anong sabi niya? In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Hallelujah. Higit pa raw tayo sa mananagumpay dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Verse 38 to 39, for I am convinced. Ikaw kaya kapatid, kalabitin mo yung katabi, no? Sabi ni Paul, for I am convinced, sabi ni Paul. Ikaw ba kumbinsido ka rin sa umagang ito? Anong sabi ni Paul? For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons shall be able to separate us from the love of, anong sabi niya? Hallelujah, from the love of Christ. Nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos? Hallelujah. Kaya kahit anong gawin ng demonyo sa buhay mo, kahit anong gawin ng demonyo sa pamilya mo, hallelujah, sabi ng salita ng Diyos, ang demonyo wala din siyang kapangyarihan na magwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya lang minsan, alam mo kapatid, hallelujah, kung ano ang nagiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Minsan kasi nakafocus ka lang, hallelujah, sa problema ng katabi mo. Hallelujah. Pinoproblema mo yung hindi mo dapat problemahin. See, ano pong dapat po natin gawin? Ito po yung pag-uusapan po natin. Sabi niya, focus on what you have in Christ. Somebody say, focus on what you have in Christ. Hallelujah. Ano ba yung meron tayo kay Kristo? Sabi nga ng number 1, in Christ, no one will be able to separate us from His love. Hallelujah. Grabe yung pag-ibig na yan na meron sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kahit ang kamatayan, hindi yun yung maghiwalay sa atin because Christ faced that death. The penalty of sin. Yung kamatayan. Hinarap ni Kristo yung kamatayan na yun. At ang sabi niya, when He rose from the grave, death, where is your sting? Asaan, hallelujah, ang kamandag mo? See, asaan ang kapangyarihan mo? Winalan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Kahit sa buhay po natin, alam po natin dapat, hallelujah, that there is life in Christ. Yung buhay na yan, hallelujah, na dumadaloy sa atin hanggang sa kabilang buhay. Hallelujah, yan yung pangako ng Diyos. He who believes in me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, He has passed from death to life. Inilipat na siya ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya lahat ng anak ng Diyos, hallelujah, dapat masaya tayo, dapat pumapalakpak tayo dahil itong Diyos, itong Panginoon na nagkatawang tao, He has passed us from death to life. He transferred us. Hindi yung mamamatay ka, saka mo lang mararanasan yung buhay na yan. No. The moment that you accepted Christ, there is life. Meron ng buhay na dumadaloy sa iyong katawan. Hallelujah. Kaya alam mo dapat sa sarili mo, na pag dumating yung time na kunin ka na ni Lord, dahil naman lahat tayo darating doon. Hindi tayo, alam mo ba, hindi mo dapat kinakatakutan yun. Hallelujah, dahil nakatakda tayo na kung saan darating doon. Pero kanya nga lang po, mga kapatid, sabi mo dyan sa katabi mo, hindi pa ngayon. Di ba? Hallelujah. Minsan kasi, alam mo ba na minsan yung kamatayan, di ba? Dumarating yan sa buhay ng tao, pero hindi pa ngayon. Sabi mo dyan sa akin, hindi pa ngayon, may plano pa ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Bakit? Di mo pa naranasang ikasal eh. Oh, di ba? Hallelujah. Yung dream house mo,
Diba? Ang dami mong mga dreams sa buhay. Parating pa lang ang mga yun. Bakit? The Bible speaks about all these blessings that God has reserved. Alam mo ba na merong mga tao na dahil may pabor ka sa Kanya, nagpapareserve sila para sa'yo? Dahil may pabor ka kay Lord, sabi ng salita ng Diyos, these blessings has been reserved for you in heaven. Kanya lang, yung iba hindi nag-claim. Hallelujah. Bakit? Sasabihin natin, Lord, ay pastor, nag-claim naman na ako. Minsan humihinto tayo. Pag wala na, hindi naman nangyayari, hindi naman yata totoo yun. Bakit? Kailan nagsinungaling ang Diyos? Hallelujah. God never lied to you. God never lied even to His Word. Hallelujah. Hindi kailanman nagsinungaling ang ating Panginoon. Dahil sa pagmamahal na yan, meron ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. No one shall be able to separate us from the love of Christ. At huwag nating pahihintulutan na minsan kasi, hallelujah, wala ramay arumya Kristiyano. Sabi ko nga, meron pa akong kilalang tao na, sabi ko, why? Bakit itong taong ito? Na lahat ng kanyang anak, asawa, pumupunta ng church. Pero sabi ko, bakit hindi po kayo pumupunta ng church? Sabi ko doon sa tatay. Kasi lahat naman pumupunta sila yung nanay, yung mga anak nasa church. Pero sabi ko, ba't hindi po kayo pumupunta ng church? Sabi nung tatay, alam mo pastor, bakit hindi ako pumupunta ng church? Di ko kasi nakikita sa kanila na nagbabago ang buhay nila. Pupunta na ako sa church pag nagbago na sila. Totoo po yun. Meron pong mga ganong tao. Hallelujah. Kaya dapat tignan din po natin yung buhay natin. At sometimes what separate us, dahil merong maling relasyon, hindi nababago ang buhay. Ang nangyayari, we became a stumbling block to these people. At ito po yung pong sabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, kung kayo ang dahilan ng pagkakasala ng mga maliliit na ito, mas mabuti pang talian ninyo ang inyong leeg ng gilingan. Kanto may dyan salita na katawan? Insan kaon tabuy, di man nagdayat. No si kalan namang sa panlalapuan na agtuya karad kapilyayan to. Hindi rin po ganon kadali, pero mga kapatid, dapat tayo po yung pong dahilan ng pagpunta rin nila sa church. Hindi tayo yung dahilan na ayaw nilang pumunta because nakikita nila na hindi tama yung buhay na meron tayo. Sabi natin, hallelujah, we are a born-again Christian. Minsan hindi natin alam yung born again eh. Ang alam natin na born again, pumupunta ka ng church, born again ka na, no? Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again Christian, buhay na nabago. Hindi yung pumupunta ka ng church, hindi nababago ang buhay mo. Hindi yan born again. Burn again. Hallelujah. Dapat nababago nung may bilay tayo. Hanggat hindi nababago ang buhay natin, mga kapatid, mahirap paniwalaan ng mga tao na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amin ba yun? Hallelujah. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabi ito. Because ayoko rin na kahit ang buhay ninyo mapahamak kayo. You keep coming to church every Sunday and you are not changing. Hindi nababago ang buhay ninyo. Tapos akala ninyo, dahil sinabi ng salita ng Diyos, may buhay na walang hanggan sa inyo. No. Hallelujah.
Kailangan may pagbabago sa buhay natin. Sabi mo dyan sa katabi mo, may pagbabago sa buhay. Dahil ang sabi ni Lord, ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Hallelujah. Walang pagbabago hanggat hindi pinapanganak ang isang Kristiyano sa Espiritu. Hallelujah. Kaya nga nakikita mo may mga pumupunta ng church, hindi natatransform yung buhay. Andun pa rin sa buhay. Hallelujah, nakasama ng mundong ito. Sabi ni Paul, do not be conformed to the pattern of this world. Romans chapter 12 verse 2, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good and perfect will of God. Hindi natin nalalaman yun. Bakit? We don't have that life na nabago. Hallelujah. Panahon na tayo po ay mabago. Kasi sayang yung mga benepisyo natin. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag mong sayangin yung benepisyo mo. Hallelujah. Sige, ituloy natin. Yan, pangalawa, sabi niya, in Christ we are more than a conqueror. Higit pa raw tayo sa mananagumpay. Sabi ni Lord, hallelujah, when He died, He rose again. He took the keys of the kingdom. Hallelujah. All power has been given to me, sabi ng ating Panginoon, in heaven and in earth. He has conquered death, sabi niya, hell and grave. Hallelujah. Jesus is called a conqueror. Hallelujah. Pero pagdating sa iyo, kapatid, dahil yun conqueror na nanahan sa buhay mo ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, you are more than conqueror. Nung sinabi ni Lord, I have overcome the world, wala kang hindi ma-overcome sa buhay na ito. Hallelujah. Dahil yung espiritu ng pagiging overcomer na nanahan sa iyo. The Spirit of God dwells in you. Kaya hindi masasabi na kung saan, hallelujah, hindi ka isang overcomer. This morning, I want to tell you, you are an overcomer. Kaya nga kahit dumarating yung time, nangihina ka na, parang ayaw mo nang pumunta ng church. That Spirit, hallelujah, who dwells inside of you. Sabi niya, it's the same power who raised Christ from the grave is dwelling inside of you. Hallelujah. Kung yung kamatayan na pagtagumpayan ni Jesus, yung pa kayang problema mo ngayon? It's neither life, it's neither death, neither height nor depth, sabi ng salita ng Diyos, not even the principalities of heavens. No, sabi ni Paul, but in all these things, we should know that we are more than a conquerors through Him who gave Himself for us. Hallelujah. Sige, kalabitin mo yung katabi mo, you are more than a conqueror. Hallelujah. Sabi yan, you know, neither the present nor the future. Is it your present life? It's neither the future. Hallelujah. Dapat yung present life mo and even your future, hallelujah, yan yung nagbibigay pa sa'yo ng, alam mo yung excited ka palagi because you saw yourself, in Christ, I am more than a conqueror. I will be able to stand, hallelujah, whatever circumstances na darating sa buhay ko. Ang dami na nating pinagdaanan. Andito pa rin tayo. Hallelujah. Di ba?
Hallelujah. Ang dami ng pinagdaanan ng pamilya natin and yet we're still here. Why? Hallelujah. The spirit of being more than a conqueror is still alive inside of us. Amen. Hallelujah. At patuloy tayong magtatagumpay. Sabi mo dyan sa katabi mo, patuloy tayong magtatagumpay. Pangatlo, sabi niya dyan, in Christ, we are a new creation. We are a new creation. Woo! Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things have passed away. All things. Tingnan mo ngayon katabi mo kung bago na siya. Hallelujah. Alam niyo yung Shekinah glory that reflects on the face of Moses. That's the changing power of God. Hallelujah, na nakita sa kanya. But don't you know, hallelujah, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, that glory that was shown on the face of Moses had faded away. Lumipas yun. But the glory na meron tayo dahil kay Kristo, anong sabi niya? Hindi daw kumukupas yung kaluwalhatian na yon. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka na bumabalik yun. Pag nakikita mo yung buhay mo na hindi ka na bumabalik doon sa lumang buhay mo, you are a new creation this morning. Behold, sabi niya, the old thing has gone. Tapos na. Wala na yung lumang pagkatao natin. New creation, this signifies a radical orientation and completely new way of being, not just a slightly better version of old life. Hello? Na para bang meron lang kaunting na bago sa old life mo? No. It's a totally change. It's a totally transformation. Yung meron na nangyari sa buhay natin. Hallelujah. See, God creates a new spiritual identity and nature within your life as a believer. Hallelujah. He creates that new identity. Ano ba yung new identity na meron ka? That you are identified with Christ. Hallelujah. Alam mo ba yung, hallelujah, yung identity na meron tayo? Dala-dala pa natin palagi yan. Kung papaanong sa buhay na ito, dala-dala mo ang apelyido ng tatay mo, kahit saan ka magpunta, yung identity na meron ka. Hallelujah. Yun yung identity na meron ang ating Panginoon sa atin. Kaya wag nating hayaan na, hallelujah, alam mo ba na, no sigat na may nagkamali ka, para bang yung apelyido ng tatay mo, nabahiran. Tama o mali? Diba? Nabahiran ng dungis. Lalo na pag ang tatay mo ay isang tao na kilala sa lugar ninyo na napakabait. Hallelujah. Tapos gumawa ka ng kabulastugan. Nabahiran yung apelyido na yan. Huwag po nating babahiran yung pangalan na meron tayo. That identity that God has been given unto us. The old has passed away. This refers to the old life being separated from God under the penalty and influence of sin, which is now gone. Wala na. The old has gone. Sabi mo dyan sa katabi mo, bago na ako. Behold, the new has come. Hallelujah. Ito yung sabi ko nga, new identity na meron tayo. We are no longer defined by our past life. Hello?
We are no longer defined by our past mistakes of life because of sin. But yung nakikita sa atin, yung righteousness ni Lord. Hello? Di yung, Lord, meron akong kamali sa buhay na nagawa. Hallelujah. Alam mo ba na every time na, ito kasi ang ginagawa ng demonyo eh. Siya yung nagbibigay ng condemnation sa atin. He keeps on condemning us. Binabalik tayo na madalas tayo nagkakamali. Siya yung palaging alam niyo ba siya yung nagdadala sa atin doon sa, yung judge. Siya yung naghahambla sa atin. He keeps on condemning us every day of our life. Kaya minsan tayo po, pag nakikita natin yung sarili natin na ganun, nakikita natin yung mga mali natin sa buhay, that's the condemnation of the enemy. Hallelujah. Na kahit anuman yung sabihin niya, lalapit siya doon sa God the Father. That's what he did. Alam niyo ba yung ginawa niya nung panahon ni Job? Anong sabi ni Lord sa kanya? Hindi ba nakikita na si Job, sabi niya, siya yung tao na walang katulad sa kanyang kapanahunan. Sabi ni Satanas. Di ba? Diba? Nagbubuli yan eh. Minsan, pag Kristiyano ka, nambubuli ka, baka naapektuhan ka. Si Satan yun, yung nambubuli. Sabi nga, maniwala ko dyan. Ganyan yan ka-faithful sa'yo kasi palagi mo siyang bless. Ano pang sabi ni Satanas sa kanya? Because you put a hedge of protection upon him and everything that he has. Galin mo kaya lahat yan, iwan ko lang kung isumpa ka niyan. Yan yung ginagawa ng kaaway. Di ba, hindi natin alam na the same trick na ginagawa ng kaaway, yun din ang ginagawa niya sa panahon natin. It is all lies of the enemy. Tandaan natin, no one shall be able to separate us. Di ba? Tinanggal lahat ni Lord. Hinayaan niya si Satanas. Lahat ng kayamanan niya nawala. Pero si Job na natiling tapat. Hallelujah. Kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo, manatili ka lang na tapat sa Diyos. Hallelujah. Don't look at your circumstances, nor on the circumstances of your brothers and sisters. Minsan, di lang tayo circumstances natin, minsan pinapakailaman natin yung circumstances ng iba. Hallelujah. In Christ, we are a new creation. Binago na tayo ng Diyos. Mag-focus po tayo kung ano yung meron tayo kay Kristo. Yung buhay na yan na binago, it is a godly perspective. Yun dapat yung meron tayo. We are no longer defined by our past mistakes or sin, but by our righteousness of Christ. A new creation has a godly perspective, better choices, and a deeper desire for God. Hallelujah. That's a new life. Yung desire mo na kung saan, mas lalo mo pa na maranasan si Lord. Iwan ko kung gusto pa natin na maranasan sa Lord sa buhay natin. Hello? Yung Christian life natin, yung malalim na buhay na paglilingkod sa Diyos, yung desire po natin, Lord, gusto kitang maranasan. Hindi na eh. Ang daming mga Kristiyano ngayon, wala nang panahon kay Lord. Hallelujah. Sa totoo lang, inilayo tayo nitong mga gadget na ito kay Lord. Hindi natin nagagamit ng tama. There's one time, sabi ng isang pastor, yung daw gadget, minsan nagiging demonyo sa buhay natin if we do not know how to properly use our gadget. Hallelujah. Imbis na magbasa ka ng Bible, imbis na mag-devotion ka, imbis na mag-pray ka, scroll ka ng scroll, ubos na yung panahon mo sa kaka-scroll.
Kato nang gano amanang mo sa gagon to, scroll mo. Hallelujah. Diyan to ito diyan loob na bong. Matalag kayo man tutungtong. Lapod saray unyay ni. Nananang ng kura may ugugaw. Dako yung mga bata, nandun sila sa isang lugar. Sina Elijah, yung mga pinsan niya. Inoobserban ko sila, ang tagal na nilang nakaupo doon, puro hawak nila mga cellphone. Madalang silang nagkukwentuhan. Tilpag, di manadkin. Hallelujah. Pati yung, alam mo yung pamilya, parang, si araw daw kakabay mo sing araw daw sa kulanto. Hallelujah. Lord, forgive us. Amen. Hallelujah. Kailangan natin na kung saan aminin sa buhay natin. In Christ, we are a new creation. Number 4. Yan, sabi niya, for our sake, sabi niya, He made Him to be sin who knew no sin. So that in Him, we might become the righteousness of God. Alam mo ba na dahil sa iyo at sa akin, sabi ng salita ng Diyos, for our sake, siya na walang kasalanan. Hallelujah. He became sin for us. So that, sabi niya, in Him, in Christ, we might become the righteousness of God. Kaya nga pag tayo mayroong mga mali sa buhay, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, alam niyo sa totoo lang, hindi na nakikita ng Diyos yung kasalanan mo. Ang nakikita niya yung katwiran ni Kristo na nasa sayo. At sa totoo lang mga kapatid, hallelujah, yung mga totoong binago ng Diyos ang buhay nila, pag sila'y nagkakasala, nagkakamali, andoon agad-agad sila na lumalapit sa Diyos, sasabi nila, Lord, forgive me. You don't feel that condemnation because you know, hallelujah, in Christ. Anong sabi niya dyan? You become the righteousness of God. That's what we have. We have that right standing before God. Kahit anong dalhin ng demonyo na condemnation sa iyo, you have to remain standing in your position. In the name of Jesus. Di ba? Kailangan alam mo na kung saan sawayin ang demonyo. See, sabi ng Panginoon, I have given you the authority. Yung authority na ibinigay ng Lord sa atin, minsan hindi natin nagagamit. Nasasayang. Ano yung authority na ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi niya sa Tagalog, anuman ang ipagbawal ninyo ay ipagbabawal doon sa langit. Anuman ang pahintulutan ninyo dito, pahihintulutan ng Diyos doon sa langit. Minsan hindi natin nakikita yung meron tayo na identity na yan. Sabi ni Lord, anuman ang pahintulutan, minsan may mga nangyayari sa paligid natin because we allow it to happen. Hello? Yung nangyayari sa Pilipinas, hallelujah. Sa totoo lang, hindi naman tayo madalas na nanalangin. We are not consistent in our prayer for the sake of our nation. Minsan din may dahilan si Lord. Di ba? We praise God. Nag-aburido tayo. Sabi ko nga, Lord, pahintuhin mo na itong ulan ng mga nakaraan dahil ilang linggo na wala tayong gawain. Pahintuhin mo na. Bakit? Doon sa bahay ko, baha na hanggang sa loob, tumatagos na yung ulan.
Sabi ko, ano ba naman pagkakagawa ng bahay na ito? Hallelujah. Meron yatang mali. Sabi ko, napalitadahan naman lahat-lahat. Pinalagyan naman ng Sahara. Lord, sabi ko, pahintuin mo na ito. Mahigit ng 20 araw na ulan. Baha doon, baha dito. Yun pala, merong purpose si Lord. Yung matagal nang ini-expose sa government natin, hindi ma-expose. Si Lord na mismo ang nag-expose. Nung bumaha, yun, lumabas lahat. Yung mga bilyon-bilyon na corruption sa gobyerno natin. Hello? Hallelujah. Ngayon tayo nag-pray. Lord, di ba? We praise God. Alam natin na si Lord, hallelujah, is doing well in our nation. Niwala tayo may ginagawang mabuti at magandang Diyos sa bansa natin. Hallelujah. Ang bansa natin pinagpala. Ang daming blessing meron ang bansa natin. Darating yung time, hallelujah, ng bansang ito. Yung glory ni Lord. Hello, as we keep on praying for our nation, His glory will be revealed in our nation. Kung merong ini-expose si Lord, hallelujah, darating yung time, i-reveal din ni Lord yung kanyang glory sa ating bayan. Amen. Hallelujah. For our sake, sabi niya, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Meron pa ba, anak? Yan, sabi niya, in Christ we became the righteousness of God. Another thing, yan, dito pa ako magtatapos, sabi niya, in Christ we are complete. Hallelujah. Sipin mo nga kung merong kulang sa iyo, kay Kristo, kompleto ka raw. Kulang ka ba sa pagmamahal? Kay Kristo walang kulang. Hello? Kung hindi mo nararamdaman yung pagmamahal na hinahanap mo, na kay Kristo yan. Sabi niya, in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. In verse 4 ng James, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sinong gusto niya na yung buhay niya is lacking nothing? Why? Yun yung shepherd din natin eh. The Lord is my shepherd, sabi ni David, I shall not want. I shall not lack of anything. Kaya lang sabi po niya, let patience have its perfect work. If you want to experience sa buhay mo yung lacking nating na yan, have patience. Anos labat. No, minsan nanggapula may anos tayo. Ag tayo lamang pikasi. Katawan na baybegak lamang pikasi, katawan. Ay kuha ng Lord, anak, anos labat. Walang sinsya. Hello, sino naniniwala darating din yung time? That you may be perfect and complete, lacking nothing. Sa totoo lang, sa buhay na ito, dami nating alam mo yan, ang daming kakulangan. Tama o mali? Na gusto natin yung mga kakulangan niya yan mapunan. Pero hanggat hindi tayo matyaga, kasi inihalin tulad din tayo ni Lord sa farmer. Tama o mali? Yung farmer, sabi niya, matyagang nag-aantay sa unang patak at huling patak ng ulan. Merong pagpatak ng ulan.
Hanggat hindi tayo matyagang nag-aantay, di natin mararanasan yung buhay na nais din ng Diyos para sa atin. Dito po ako magtatapos, sabi niya, magtatapos sa Philippians chapter 4, verse 19 o 13. Anong sabi niya doon? You can know that verse. I can do all things through Christ who gives me strength. Pwede bang tumayo po tayong lahat sa umagang ito? Instead na tayo po ay mag-focus sa mga problema natin, focus on what you have in Christ. Kasi sa totoo lang, habang tayo pa ay nag-focus sa mga bagay na meron sa mundong ito, nalalayo naman tayo sa pinaka-purpose ng Diyos sa buhay natin. Nalalayo tayo doon sa totoong blessing na meron ang Diyos para sa atin. Lahat naman na meron sa mundong ito, tandaan po natin, meron tayong access dyan. Kaya lang meron pong tinatawag po natin, kaya nga sabi ni Lord, I have given you the keys of the kingdom. May kanya-kanya po ng susi. At dapat alam po natin yung mga susi na yan sa buhay natin. Lahat ng yan meron tayo dahil kay Kristo. Nanananahan sa atin pong mga buhay sa umagang ito. Why don't you feel in your heart right now the presence of that living Christ inside of you through His Holy Spirit. God, I pray this morning, O God, hayaan mo po, Diyos, O God, ang buhay namin. Instead of focusing, O God, sa mga bagay na nandirito sa mundong ito, instead of focusing on our family, first, O God, dapat po kaming mag-focus sa inyo, being the source of everything. Being the access of every heavenly blessings. We come before you, O God. Nagpapakumbaba po kami sa umagang ito. Tinaamin po namin, Lord, masyado po kaming busy, Panginoon, O God, sa maraming bagay sa buhay na ito. And sometimes, wala na po yung focus namin sa inyo. Most of the time, Lord, we focus on our job. We focus on our family. We focus on how to gain material, financial. Lord, forgive us. Patawarin mo kami, Panginoon, O Diyos. Then, marami po kaming mga mali, Panginoong Diyos, O God, na pinagpo-focusan, Panginoon, sa buhay na ito. At habang kami, Panginoon, ay lumalapit na nagpapakumbaba sa inyo, Lord, I pray, O God, that you reveal yourself, O God. That as you reveal yourself, O God, to us, Lord, I also pray, O God, maranasan namin, Panginoong Diyos, ang totoong buhay that has been transformed by the Holy Spirit. I pray this morning, Lord, tulungan po ninyo, samahan ang bawat isa sa amin on our journey, O God, sa buhay na ito.
Dahil alam namin kung wala, Panginoon, ang gabay mo. Kung wala, Panginoong Diyos, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Lord, Panginoon, hindi po kami magtatakumpay gaya ng pangako mo sa iyong salita. But I pray, O God, with your help, O God, truly, Lord, we are not only an overcomer, but we can conquer, O God. Hallelujah, because we are more than a conquerors, O God. Thank you for your love, O God. Thank you, Lord God, for you have made us a new creation. Thank you, Lord. Hallelujah, that through your Son, Jesus Christ, we have been made a righteousness before you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede bang pasalamatan natin ang Diyos sa umagang ito? Salamat, Lord. Panatilihin mo, Diyos, O God, yung identity na meron kami sa iyo, Lord God. And help us to stand strong, O God. Hallelujah, Lord, na kahit kailan, Panginoong Diyos, hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. We rebuke, O God, hallelujah, every works of the enemy right now. In the name of Jesus, every lies of the enemy, hallelujah, in Jesus' name, we rebuke you. And we uproot, O God, right now, every plant that has never been planted by God. We're uprooting it right now in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. We rebuke every lies, hallelujah, and every works and every plans of the enemy right now. It's trying to kill, to steal, and to destroy your plan and your purpose, O God, in our life, Lord. In the name of Jesus. Lord, I pray, O God, na bawat buhay ng nandirito, Diyos, manatili po kaming matatag, matibay, Panginoon, O God, ang aming pong mga pananampalataya. Na kahit kailan, Panginoong Diyos, O God, hallelujah, hindi, O Diyos, ang mga circumstances na nararanasan namin ang maghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Diyos, kundi, Lord God, mananatili kami sa iyong pag-ibig. Hallelujah. That's why, God, I pray, bind us together, O God, with that love, Lord. Hallelujah. And Father, we glorify your name. We thank you, Lord, for what you have done today, Lord. Thank you, Jesus. We just pray, O God, na kahit ang communion, Panginoon, O God, hallelujah, we're praying for the communion today, Lord, that as we partake, Lord, hayaan po ninyo, Panginoon, gamitin po ninyo ito, O Diyos, O God, hindi lang magsilbing alaala sa kung ano man ang ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. But Lord, I believe, O God, hallelujah, this has the power, O God. It has power, O God. Hallelujah, Lord. Nabaguhin ang aming mga buhay. Hallelujah. At kami magkaroon ng kagalingan. We thank you, Lord. Seal every words that we have heard today with your precious blood and with your body that was broken on the cross of Calvary. May you be honored and be glorified. Thank you, Lord. Sige po, tandali po tayong umupo.